pag nagpagamit ka kay Lord and you have become a force of change, no? Iinit talaga mata at dugo ng kaaway sa'yo. Expect that. In fact, ready si Lord gumamit ng kahit kaaway, gagamitin para protektahan ka. Kahit hindi mo kakampi, gagamitin ni Lord para yun ang mag-save sa'yo. Eto na, gustong malaman ng commander kung anong binibintang ng mga Jews kay Paul. Kinabukasan, pinatanggal niya ang kadena ni Paul at pinatawag niya ang mga chief priest at ang buong Jewish council para mag-usap. Tapos pinatawag niya si Paul at pinatayo sa harap nila. Nakatayo si Paul sa gitna ng buong Jewish council. Yung mga highest ranking mga Jewish officials. Okay? Verse 23, tinitigan ni Paul ang council. Ang tinitigan ni Paul. Hindi siya ang tinitigan, siya ang titig. Mga kapatid ko, taga-Israel, sa buong buhay ko, malinis ang konsensya ko sa harap ng Diyos hanggang ngayon. Ibang klase to si Paul. Nung kausap ni Paul yung mga Gentiles, ang sabi niya, yung hindi ko gusto, yun ang ginagawa ko. Kawawa naman ako, napakamakasalanan ko. Tatandaan niya. Yeah. Pero nung ang kausap niya mga Hudyo, mga high-ranking leaders ng mga Hudyo, ang sabi niya, buong buhay ko, malinis ang konsensya ko. How do you reconcile the two? How do you reconcile the two? Iisipin ninyo, di ba? Ito ang reaction ng high priest. Inutusan ng high priest na si Ananias, yung nakatayo sa malapit ni Paul, nasampalin siya sa bibig. Ba naman itong tao na ito, violente. Sampalin siya sa bibig. Sinampal niya si Paul. Pak! Pagsampal kay Paul, tumingin si Paul sa high priest. Sabi ni Paul sa high priest, siguradong sasampalin ka ng Diyos, napaka-plastic mo. Napaka-plastic mo. Siguradong sasampalin ka ng Diyos, napaka-plastic mo. Normally sa standard translation, ano yan? Hypocrite. Okay? Siguradong sasampalin ka ng Diyos, napaka-plastic mo. Nakaupo ka dyan para hatulan ako ayon sa law. Pero ikaw mismo ang lumalabag sa law kasi inutos mong sampalin ako. Grabing tapang ni Paul, no? Sinabi ng mga taong malapit kay Paul, binabastos mo ang high priest ng Diyos. Sumagot si Paul, kapatid, hindi ko alam na siya pala ang high priest. Hindi yata. Sabi niya, hindi ko alam na siya yung high priest. Pero dapat ang sinabi ni Paul, kaya nga high priest, tas ganyan ang ugali, so araw ugali. High priest ka pa naman. Paka-plastic mo. Pero ikaw mismo lumalabag sa law kasi inutos mong sampalin ako. Sinabi ng mga tao malapit kay Paul, binabastos mo ang high priest ng Diyos. Sumagot si Paul, kapatid, hindi ko alam na siya pala ang high priest. Kasi nakasulat sa scriptures, huwag kang magsasalita ng masama laban sa leader ng bayan mo. Tindi, no? How brilliant this man is, no? That he could contest very, very firmly and express respect at the same time. Pinoprotesta niya at ginagalang niya ng sabay. Ibang klase to. Pinoprotesta niya, plastic mo. Siya ba? Di ko alam. Kasi sabi ni Lord, kung ikaw nandyan, dapat igalang ka. Pero plastic ka. Tapos napansin ni Paul na ilan sa mga nandun, eto na, this is how you have to appreciate the brilliance and the genius of Paul, no? Grabe, tinan nyo to kaya sinasabi ko sa inyo, tagal hinanda ni Lord si Paul kasi this kind of brilliance you do not develop in a few years, no? Hindi, matagal to, nakasaan. Napansin ni Paul na ilan sa mga nandun ay mga Sadducees, mga Saduseo, mga Sadducees at ang iba naman ay Pharisees, mga Pariseo. Okay? Kaya nagsalita siya ng malakas sa council. So imagine niyo, nagtabi-tabi yung magkagrupo, mga Sadducees. Yung mga Sadducees po, mga mayayaman po yan at influential na tao. Yung mga Pharisees naman, ito yung mga expert sa law, naniniwala sila sa resurrection, sa spirit, sa angels, naniniwala sila dyan. Okay, so etong mga hindi sila naniniwala. So parang practical atheists sila, pero naniniwala sila sa Diyos. Ito sabi ni Paul. Si Paul kasi Pharisee siya. Pansin ni Paul na ilan sa mga nandun ay mga Sadducees at ang iba naman ay Pharisees. Kaya nagsalita siya ng malakas sa council, mga kapatid, Pharisee ako at Pharisee din ang mga magulang ko. Nandito ako ngayon kasi umaasa ako na bubuhayin ulit ang mga namatay.
Ang galing ni Paul. Nagpasabog siya ng dinamita doon sa gitna. Kaya niya sinabi kasi nga napansin niya nandun yung dalawang ruling factions. Pagkasabi niya nito, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mga Pharisee at Sadducees, kaya nahati ang buong assembly. Kita nyo ha? So lahat to kanina nung dumating dito, ang kalaban lang nilang lahat si Paul. Magkakampi silang lahat. So ito na, sinampal na si Paul, no? Inumpisa na siyang apihin. Tapos nakita ni Paul, tinitingnan ni Paul parang 20% Sadducees ha, o kaya 30% Sadducees ha. Mga kapatid, Pharisee ako. Ang mga magulang ko ay Pharisee. Kaya ako nandito kasi naniniwala ako sa resurrection of the dead. Di syempre yung sinabi niya, nagkaroon ng violent reaction yung mga Sadducees, tayuan yan. Hindi totoo yan sinasabi mo. Ngayon syempre ipagtatanggol ng mga Pharisee, hindi na si Paul, yung belief nila na nirepresent, sinabi ni Paul, nire-represent niya. So tayuan sila, hindi, ayun na, gulo na, rambulan na sila. O si Paul ngayon, popcorn si Paul. Popcorn. Tingin siya dito. Siguro pagtingin nga sa high priest, siguro yung high priest siguro nagulat sa nangyari. Hala, pinag-away ni Paul yung mga tao. Yung mga tao ko pinag-away ni Paul. Tapos siguro pagtingin niya sa high priest, siguro sabi niya, ano? Tag life na tag life. Pinag-away niya yung mga kaaway niya. Sa harapan niya. Pinanood niya. Ibang klase. Diba? So, pagkasabi nito, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mga Pharisees at Sadducees, kaya nahati ang buong assembly. Hindi kasi naniniwala ang mga Sadducees na bubuhayin ng mga patay. Hindi rin sila naniniwala sa mga angels o mga spirito, pero naniniwala ang mga Pharisees sa lahat ng ito. So hating-hati talaga. Mas tumindi pa ang sigawan. May ilang teachers ng law na kakampi ng mga Pharisees ang tumayo at nagprotesta. Wala kaming makitang mali sa taong ito. Ay, ang galing! Isipin mo yung mga kaaway niya na ngayon yung nagtatanggol sa kanya. Sobrang amazing ng wisdom na binigay sa kanya ni Lord. Isipin nyo, he was able to maneuver the situation, no? And be on top of it. Siya yung pinaka-underdog dito. Siya yung igigisa dito. Nandito siya sa hot seat, no? They were about to hang him, no, so to speak, no? Siya yung aapihin dito. Siya yung dudurugin dito. Ang ginawa niya, hinayaan niya magdurugan yung mga sila nagdurugan sa harap niya, no? Bang klase. Tapos ang nagtatanggol na sa kanya yung kaaway niya. Isipin nyo tong wisdom na binigay sa kanya ni Lord, at isipin nyo yung guidance ni Lord. So kung pinapanood ni Lord to, amazed si Lord. Actually nandito si Lord. Tinan nyo mamaya. The Lord was here the whole time. This was His guidance. Grabe na ang pagtatalo at nag-aalala ang commander na baka magkaluray-luray si Paul. Baka magkaluray-luray. Bakit? Pag sumugod yung mga galit, yung mga Sadducees, tapos yung mga kumampi kay Paul, anong gagawin? Maghahatakan to. Maghahatakan sila kay Paul. Ikukulong to! Hindi! Sa dami ng humahatak, magkakaluray-luray talaga to si Paul. Kaya inutos niya sa mga sundalo na gumitna sa grupo at kunin si Paul para dalhin siya sa kampo. Kakagulo na yung mga tao. With all his experiences, na foresee niya na ang pwedeng mangyari. Mapapahamak si Paul dito, magkakagutay-gutay dito si Paul pag dinumog na siya ng mga tao at wala ng space para gumitna yung mga soldiers. Kailangan mo ng considerable number of soldiers in a very tight formation para makuha si Paul. And the Romans are known for that. Kaya hindi mo sila mababangga pag nagsama-sama na yan. Ano yung testudo? Ito po yung testudo. Pag umandar yan, hindi mo yan mapipigilan. Yan po yung testudo. Isipin nyo, the Lord has put this concern in the commander's heart. Isipin nyo yung promptings ni Lord yan. Isipin nyo, grabe si Lord, sobrang amazing. Acts chapter 23 verse 11, huwag kang matakot. Naging witness kita dito sa Jerusalem. At ganun din ang gagawin mo sa Rome. So, anong challenge dito? Anong significance sa atin? Bukod sa nakikita natin na kapag nagpagamit ka kay Lord and you have become a force of change, no? Iinit talaga mata at dugo ng kaaway sa'yo. Expect that.
Next, do not fear. You are under God's protection until it's your time to go home. That's the only time the Lord would allow you to go home, so He could welcome you with open arms and give you the highest accolades all of us are dreaming of. Well done, my good and faithful servant. Share the joy of your master. But not until that day. You are under God's protection. Kahit na ilang daan pa yan, magpapadala ng testudo si Lord para sunduin ka dun sa gitna. Sa harapan nila, kitang-kita nila. You are an arm's length away from them. You are within reach pero hindi ka nila magalaw. Kasi nandyan yung testudo, pinagitna ni Lord sa'yo. In fact, ready si Lord gumamit ng kahit kaaway, gagamitin para protektahan ka. Kahit hindi mo kakampi, gagamitin ni Lord para yun na mag-save sa'yo. Ganun katindi si Lord kumilos. Hindi mo siya kayang i-box in eh. Ito sa gitna ng mga kaaway ni Paul, sino pinadala ni Lord para iligtas si Paul? Yung mga tao na hindi pagkakatiwalaan ng Hudyo, Roman soldier. Roman soldier ang ginamit ni Lord para iligtas si Paul. Nung na-pull out na si Paul, ano sabi ni Lord? Okay ba? Okay ba, Paul? Ha? Sagot kita. Ang galing. Kita mo, naging witness kita dito. Wala silang magawa. Importante, nasabi na ako dito. Sinasabi ko sa inyo, kahit yan mga nag-violent reaction na yan, pag kalas-kalas niyan, pag uwi sa bahay, nag-iisa na lang sila. Marami dyan na nag-iisip. Imposibleng walang na-convert dyan kahit isa. Meron at merong mako-convert dyan. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Laksa-laksang mga anghel sa langit ang magdiriwang. Kahit isa lang. Saya na ni Lord noon. Sabi ni Lord, okay ba Paul? Hindi pa tayo tapos. Sa Rome naman. Ibang klase. Ibang klase. This is the God that we serve. This is the God that we serve. So if you are going through a rough patch right now, dumadaan ka sa challenge, I would like to encourage you. Huwag mong isipin na hindi mo kasama si Lord kasi gusto ko nang dumugin ng kalaban. Huwag mo isipin na hindi mo kasama si Lord kasi sinampal ka. Huwag mo isipin na hindi mo kasama si Lord kasi nagkakagulo na at nandun ka sa gitna at mukha ng delikado. Kasi ito, lahat pala yun si Lord nag-orchestrate. Basta importante, huwag ka matakot. Basta sigurado ka na nangyayari yan dahil sinunod mo si Lord. Hindi nangyayari yan kasi may kabalbalang ang ginawa. Ibang klase. This is the God that we serve, and this is the apostle that we emulate. Sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. And we should. Beautiful. Absolutely beautiful.